guys, it's me again, Kizia M. Tabula from CSS 11B. And now we're doing the COC1 and COC2. First, we need to do COC1. We're going to install Windows 10 and Windows Server 2012. Nagawa na natin to nung last video natin. So, ang gagawin natin is pupunta lang ng boot using F2 or delete. Then, ilalagay natin sa boot 1 and 2 ang dapat ilagay. Ayan. At pag napunta na tayo dyan sa Windows Server, pindutin lang natin next and install. Tapos, pindutin natin yung pangalawa. And accept and yan, delete natin lahat yan. Tapos, pindutin natin ang new. Partition ko para dito is 60/40. Apply lang yan and format. Then, next. Para mapabilis yung pag-loading, pindutin natin ang Shift F10. Type ang task mgr. And then, sa yung dalawang setup, papalitan natin siya ng high. I-change priority natin. Ganon din yung gagawin natin dito sa Windows 10. Pinindot ko rin dito yung next at saka install. And wait lang natin siya mag-loading. Dito ang pipindutin natin is Windows 10 Pro. And then next, accept, custom, delete lahat. Ganon din sa server, 60/40 din ang ginamit kong partition. Apply. Yan. Apply at saka format na lang din. And then next. Ganon din para mapabilis. Shift F10. Type task mgr. Papalitan natin ng priority ang mga dalawang setup in high priority para bumilis. We-wait na lang natin silang mag-loading. Dalawa. Dito sa server ay hahanapan kanya ng password. Hindi natin siya lalagyan ng username. Ang ilalagay lang natin is password, which is CSS at 12345. Then, next lang. At saka yan, ilalagay na natin yung password na ginawa natin. Ita-type lang natin para mabuksan na natin yung ating server. Papalitan na natin dyan ng pangalan pag nabuksan na natin. Punta lang tayo sa Files, This PC, right-click, and Properties. Change settings, tapos change, and then papalitan na natin ng pangalan. After nyan, i-okay lang natin siya and mag-restart na po. Naglo-loading pa rin ang ating Windows 10 kaya unahin muna natin ang server. Yan, nag-open na siya kaya ilalagay ko na ulit yung ating password para mabuksan ulit natin siya sa desktop. Then, pag nabuksan na natin, papalitan lang natin siya ng time and date. Yung current time and date yung ipapalit natin. Ayan, i-change lang natin yung time zone in Taipei. At saka pwede na rin natin i-change yung time and date. Pag napalitan na natin yung time and date, pindutin lang natin yung OK. Yan. Ang susunod na nating i-download ay ang mga application softwares. Punta lang tayo ng Files, tapos sa This PC, and open natin yung ating partition na ginawa. And then, pag na-open na natin yung partition, pupunta lang tayo ng application software at saka yung i-install na natin yung mga application software na kailangang i-install. Dito sa Windows 10 natin, dahil tapos na siya mag-loading, pipindutin lang natin yung
customize and next. Hindi ko na na-videoan yung pag-install ko ng application software sa server, pero ipapakita ko naman kung paano i-install gamit tong Windows 10 kasi pareho din lang ng instruction kung paano mag-install ng application software. Antayin lang natin mag-loading. Dito naman, hindi natin siya lalagyan ng password. Ang ilalagay natin is name. Lalagyan natin siya ng computer name. Hindi natin siya lalagyan ng password. Wait lang natin yan. Yan, pag nag-open na siya, tulad ng Windows Server, papalitan din natin siya ng pangalan. Using files, this PC, right-click, and change settings, at saka papalitan na natin siya ng pangalan. Mag-restart din siya pag napalitan ng pangalan. Wait lang natin yun. Ayan, as you can see, nakita na yung pangalan ng computer natin, which is napalitan na natin. Susunod nating papalitan is yung time. Pupunta lang ng settings at saka sa time. Papalitan din natin yung time zone ng Taipei. Kung napalitan na natin ng Taipei, papalitan na rin natin yung time and date sa current time and date natin. Palitan na natin ng time and date. Pupunta na tayo dito sa files ulit, and then open lang natin yung partition na nagawa natin, and then mag-install na po tayo ng mga application software. Do-double click lang natin yung application software, and then ganun din ang gagawin natin sa mga apps na i-install natin. Ganun lang. Now we're going to move to the COC2. Isa-set up muna natin yung mga gagamitin natin. Isang router, isang access point, 4 na cable na may RJ45 na buo, at saka server at saka Win10. Pinindot ko lang yung sa may network niya and i-obtain ko lang yan. And then pag na-obtain na yun, pupunta na tayo sa Internet Explorer. Dito sa E. And then search natin in ang 192.168.0.1, and then i-add lang natin add close ng 2 beses, and then pag lumabas na yan, i-type na natin yung password para mapunta tayo. Pindutin lang natin ang quick setup and next, and then access point. Papalitan natin siya ng pangalan din, kaya nang bahala kung ano yung ibibigay ng teacher. And then, papalitan natin siya ng password. Dahil server ito, gagawin nating static. And ang ginamit kong IP address dito is 192.1.1.4. Magtataka siguro kayo bakit 4? 4 siya kasi access point yung pinilalagyan natin ng IP address. Ang server natin is 1, Win10 is 2, router is 3, and access point is 4. Kaya 4 ang nilagay ko sa dulo ng IP address ng access point. Antayin lang natin siya mag-loading, and yan, i-add lang din natin siya. And hindi mo yan siya search dyan ulit yung IP address mo na ginawa kapag hindi mo lalagyan ng IP address dito sa may network na inobtain mo. I-use mo lang yon, and then ilagay mo lang dun yung IP address na 192.1.1.1. And then, maglalagay tayo ng inbound rule using firewall. And then, dyan na natin masa-search yung ating IP address na 192.1.1.4. Yan, a-add lang natin. And then, lagay na natin yung
ating password. Yan. Kapag okay na, check natin yung sa security, yung sa wireless security kung napalitan ba yung password. Pag napalitan, magpiping na tayo. Piping na natin kung nagkikita yung dalawang IP address na ginawa natin.